Antayin ninyo yung tamang panahon, ha? Easy lang. Malapit na. Lapit na birthday ko. Lapit na. Panoorin nyo to. Sa unang pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabay sabing itinatalaga niya ang sarili na designated survivor. Sa Amerika, yan po ang nagiging Pangulo pag may nangyari sa Pangulo at iba pang opisyal sa isang pagtitipon. Pero may ganyan nga ba sa Pilipinas? Nakatutok si Mariz Umali. Sa taunang State of the Nation address ng Pangulo, kasama sa mga dumadalo ang Vice Presidente, kinumpirma ng Kamara na imbitado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya, grabe yung hinga nyo yun, ha? It speaks so much. Hinga pa lang, alam mo na eh. Nakita niyo yung paghinga niya? Ha? Doon pa lang, alam mo na kagad yung laman ng kanyang saloobin, yung paghinga pa lang niya. No. No, I will not attend the SONA. Ang tagal niyang pinag-isipan yun. Talagang sinigurado niya, sasabihin ko na ba na malapit na? Sasabihin ko na ba na malapit na o hindi pa, ha? Sige, tuloy. I am appointing myself as the designated survivor. Sa konsepto ng designated survivor gaya ng sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naroroon ay maaari siya magsilbing pansamantalang Pangulo. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng Designated Survivor Bill noong 2019 si dating Senador Panfilo Lacson. Pero wala man sa batas. Sinabi ng isa sa mga... Grabe yung title ni Jojo de Guzman. Yung mga... Yun, sabi ni Jojo, bobombahin! Si Jojo de Guzman talagang hilig sa bomba. Bobombahin ng Kamara. Grabe yung title niya, no? Di ba? Pero grabe to eh. Grabe tong bitaw ni Bibi Sara, designated survivor. Alam mo, may balita nga ako eh. Gusto nyo malaman yung balita ko? Meron nga ako narinig eh. Hindi ko na nasasabihin. Siyempre, marami pa rin tayong dyan eh. Basta, hindi ko na lang babanggitin. Kasi marami naman tayo naging kaibigan sa OP. Yung mga basta yung mga tao-tao dyan na nakakapasok ng at saka nandun sa mga pagtitipon na akala nung iba, hindi ito mga opisyal, mga alam mo, may nadinig nga ako eh. May nagwawala daw eh. Meron daw, hindi nila niya in-elaborate pero nagbawala na naman daw si sabi ko, ay sus, kilala ko na yan. Wag mo nang sabihin, baka marinig pa, pinakikinggan tayo sa Viber ba. Meron daw talagang umikot ang tumbong eh. Meron daw talaga, may nagalit daw talaga kasi anong designated survivor? So ibig sabihin ganito ang gagawin mo? Ganon? May matindi daw talaga yung naganap. At saka grabe daw. Talagang nagpatawag daw talaga ng ewan ko kung ito, hindi ko matawag kung ito ba yung meeting na talaga pinadouble check daw. Pinadouble check daw yung security ng buong Congress, ng buong House, sabi. Oo, ganun daw talaga. Sabi ko, alam nyo, wala na talaga kayo sa hulog, Hindi kasi, ganyan na mga praning eh. Hindi, ito, walang biro ito Ganyan na mga praning. Ako kasi nagkaroon akong kaibigan na Hindi ko na lang sasabihin, pero nagkaroon akong kaibigan, wala na, nakakulong na yun eh. Nagkaroon ako ng kaibigan na, praning. Alam mo na ibig sabihin ko ng praning. Yung TH. Alam mo yung TH? Alam mo yung TH? Yung tamang hinala. Meron na ba kayo naging kaibigang praning? Meron kayo naging kaibigan? Yung talagang, yung may TH na? Yung tamang hinala, meron kayo narinig na gano'n, na may kaibigan kayo, lahat na lang na sabihin mo, may tamang hinala sila. Lagi na lang, ako ba yung pinapatunguhan mo? Ako ba yung parang gano'n?
Iba naman yung jowa, kayo naman, pambihira naman kayo. Iba naman yung tamang hinala. Tama talaga hinala niya mga jowa nyo. Ng babae ba naman kayo? Talaga magiging tamang hinala yan. Napatunayan nyo naman babaero kayo. Talagang magtatamang hinala yan. Iba yung sinasabi kong tamang hinala, yan po yung mga praning, yung... May tao. May nakamanman sa akin, may nakasunod. Mga ganyan, tamang hinala. May mga ganyan. Alam mo na, kasi syempre, pagka ganyan talaga, hindi maiwasan yung mga ganyang klaseng tao yung tamang hinala. Bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, wala naman daw masama rito. Yan, si Jay Guevara, sigurado ko maraming kaibigan tamang hinala yan. Meron nga yung kaibigan dati na tamang hinala Oo, yung kaibigan niya na sobrang nangangayayat na. Sabi ko sa iyo, gulatin mo yan. Baka bigla ka saksakin yan. May daladalang ice pick yan. Ganun yung mga tamang hinala Lalo't wala pa rin daw batas na naipapasa kung sino ang hahalili sakaling mawala ang Pangulo at ang mga susunod sa line of succession na pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker. Anong kaibigan ko yun? Kaibigan mo yun. Hindi ko naging kaibigan yun. Unang kita ko pa lang, alam ko ng sintu-sintu yan maniwala ako. Alam mo ako sorry as to say, pero sa dami ko ng may gift kasi ako sa totoo lang. Kanya-kanya tayong gift pero ako, ang lakas ng gift ko sa discernment. Alam ko na kaagad pag ang isang tao may something. Kilala pa lang sa akin. Pagkamay pa lang sa akin, alam ko na kaagad kung itong taon to, either sintu-sintu to, o kaya tanga to. Noon nakilala ko yung sabi ko, wala to. May topak to. Pero yung, iba ba yung sinasabi mo? Kasi lahat sila kasi. Lahat kasi ng mga tanso vlogger, ganyan ng Siyempre, mana-mana lang yun sa amo. Siyempre, praning yung amo, praning din sila. Hindi totoo, praning niya mga yan mga walang niya The Vice President doesn't have to be there. Wala naman siyang role doon Kaya tama yung ginagawa niya na she will not stay there so that if something happens to them. Kay Jay ka lang ata nagkamali. Grabe naman kayo. Jay, hindi, alam mo, ito Ito, ngayon ko lang sasabihin, pero wag muna kasi nandiyan si Jay. Mamaya sasabihin ko pag wala na si Jay. Meron akong sasabihin sa inyo tungkol kay Jay, Pasabihan nyo ako pag wala na si Jay. Ikikwento ko yung Itong pananaw ko dito kay Jay. Pag wala na siya, baka masaktan Parang pa tayong presidente. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala naman daw sila nakikitang banta sa paparating na SONA. Ang tingin ko personally, parang pabiro lang yun. Joke lang yun. Kasi alam mo naman yung pamilya nila, di ba, mahilig magbiro So, but of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? So far, wala naman kami naririnig. Alam mo, buti pa itong siya, Ayan, Secretary ng Velasco, talagang relax na relax ganyan dapat ang inyo. Kasi kanya-kanyang tama yan Dapat ganyan lang ang tama nyo sa buhay. Yung relax lang kayo. At least ito ngayon merong parang bagong magandang sinabi itong si Velasco. Ito yung shake dyan ng camera ngayon Hindi, at least naman siya, di ba? Relax lang siya. Cool. Pare, relax. Two jongs. Relax lang. 2 jongs lang tayo, pare. Pre. Because of that, then we have to do
additional security. Dagdag ni House Secretary General Velasco, ina-anticipate na nila ang lahat ng posible mangyari sa SONA. Halos araw-araw na rin daw nagpupulong ang kanilang security team kasama wala na ba si Jay? Wala na. Presidential Security Command para ma-assess ang security situation at maabatan ang anumang banta rito. Ayon sa House Secretary General, kung sakasakali, ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi raw dadalo ang isang vice-presidente sa... Kahit nga si Leni Robredo, tumadalo eh. For the first time, di ba? Ano masasabi natin? Pwede ko na bang sabihin? Pwede ko na ba uling sabihin? Yung salitang I told you so, di ba? Sabihin na lang natin, we told you so. We told you so that yung unity ay unitae talaga. Naalala ko to. Alam mo yung naalala ko dito? Yung okay. Meron ka naalala dito. Ladies and gentlemen, ang unity team. Basta basta tayo sama may pa ganun pa. Christopher, maraming salamat po. Naalala nyo yon yung commercial nilang Gago! Di ba may paganong-ganon pa sila noon, di ba? Ngayon, ano? Anyari? Anyari? Sinabi ko naman kasi sa inyo, nagtiwala kasi kayo eh. Di ba? Kayo kasi nagpapaniwala kasi kayo. Pag sinabi ni Duterte, ni Tatay D, yun na yun. Sinabi na ni Tatay D. Ang dami sa inyong ano eh. Hindi na sige ka, tanungin uli natin. Hindi ito para ikundina ha. Hindi ito para ikundina. Para lamang po ito ipahayag sa mga nais pang magbago ng kanilang isip. Diba? Taas nga ho yung kamay dito ng mga nabudol. Pagkatapos mo laitin, sa patatasin mo ng kamay. Bastos ka rin, no? Sige nga, pakitaas nga yung mga kamay ng mga nabudol dito. Pakitaas nga yung kamay. Taas nyo yung kamay. Sige na. Huwag na kayo mahiya. Ay, kayo naman eh. Okay lang naman yun eh. Parang choppy lang ha. Biglang naging choppy. Sige na. Yan. Diba? Kasi nga, pagka next time, makikinig kayo sa Banateros, ha? Kasi sa Banateros talagang binubusisi namin lahat ng mga bagay-bagay sa mundo na ito. Ha? Maniniwala kayo sa sinasabi namin, ha? Kasi kami po, hindi kami yung vlogger na for the views, hindi kami sumasakay sa agos. Kami ho, malakas ang loob namin. Ito, bigyan ko lang kayo ng kasaysayan ng Banateros, ha? Kami po, ayoko na lang ano yun eh. Pero si Coach Oli, si Boss Dada, nagkwentuhan na kami nun. Yung kay Bantag pa lang, marami na kagad nagdidiin kay Bantag nun. Wala nagbabantag vloggers eh. Sa totoo lang. Kami yung unang pumunta dun sa Baguio, nakausap namin si Bantag. Lahat nagawa namin. Yung hindi pa wanted si Bantag nun ha. Napunta kami dun, kausap namin. Biglang dumami yung yung traction. Tumaas yung traction. Grabe, dumami na yung mga Bantag vloggers. Kasi alam mo naman yung iba, sakay sa uso. Pag malakas yung views, gagaya rin sila. Di nagbantag vloggers din sila. Kahit hindi naman nila alam talaga yung tunay na kwento, basta sumakay lang sila ng sumakay. Tapos dumating na naman dito kay Congressman Tevez. Alam naman natin ang imahe ni Congressman Tevez. Huwag daw tayo maglokohan, alam natin yan.
Kaya lang, ang sa amin, mali ang ginagawa. Pag mali ang ginagawa, mali pa rin. Whether that person is or have a good image or bad image, it doesn't matter to us. As long as mali ang ginagawa sa kanya ng gobyerno, dapat nating ibulgar. Tama, mali. Ganun o yun eh. Kinampihan natin. Hindi naman natin literal na kinampihan, pero ipinagtanggol natin kasi mali yung mga Kita nyo naman. Nakikita natin. May mga iba mga Duterte supporter dyan. Pinagbintangan pa ako. Bayad kayo siguro ni Tebes, kaya ganyan. Wala kami pakialam. Wala kami pakialam. Kasi it doesn't matter to us. Di ba? Ngayon, kay Pastor Kibuloy, ganun din. Kesyo, sinasabi nila, si Pastor Kibuloy, ganyan. Wala kaming pakialam. Basta mali ang ginagawa ng gobyerno sa'yo. Kahit sino ka pa, ipaglalabang ka. Kasi yung mga iba mong issue, unless you are a convicted, iba usapan yun. Kasi convicted ka na eh. Pero yung mga akusasyon, kasi sabi nga nila, dali-daling mag-akusa. Diba ho? Trillanes, for example, kaliwat kanan na akusasyon. Ibig bang sabihin, maniniwala tayo sa sinasabi nitong tao na to? Alam naman nating attack dog ito. Diba? Pag ito ay talagang siya ho ay pag merong gustong sipsipan, talagang aatakihin niya yung kalaban. Ganun no ito. Ito, di ba? Bakit kanyo? Si Senator Bongo, dinadamay niya kay Pangulong Duterte. Hindi, ito kung may problema, sige, bakit hindi si Pangulong Duterte? Diyan ka bitter. Bitter ka dyan di ba? Kay Pangulong Duterte kasi hindi ka kinuwang Vice President. Ba't mo sinasama si Senator Bongo? Alam niya kasi na talaga namang malapit si Pangulong Duterte kay Senator Bongo. Kahit pagbalik-baliktarin mo mundo, talagang malapit si Pangulong Duterte kay Senator Bongo. Tauhan niya yan. Ipaglalaban niya, ipagtatanggol niya yan hanggang kaduluduluhan ng kanyang buhay. Bakit? Ganun kasi po si Senator Bongo eh. Si Senator Bongo nasa tabihan ni Pangulong Duterte at yan ay, ako naniniwala ako dyan, si Senator Bongo ay masunuring kawal ni Pangulong Duterte. Kung ano sabihin ni Pangulong Duterte, susunod yan si Senator Bongo. Kung ano man ang galaw ni Senator Bongo, ako'y naniniwala ay yan ay lagi niyang naitatanong kay Pangulong Duterte. Kaya, idinadamay niya lagi si Senator Bongo. Diba? Kahit to yung mga negosyo ng kanyang pamilya, noong una pang panahon, nagninegosyo na. Kaya nga, ang apelido niyan, Go eh. Negosyo, diba? Gago! Hindi, totoo naman eh. Kaya nga sila, matagal na sila nagninegosyo. Pero ano ginagawa ni Trillanes? Kaliwat kanan, akusasyon. Si Pulong, inakusahan. Gusto lang pala patanggal yung damit. Din sinabi. Sana sinabi na lang niya, gusto ko makita yung katawan mo, ganun. Si Basti, o di ba gusto pa nga, lagi pa sinasabi niya na kesyo gumagawa daw ng, alam mo yun, ng disturb ang mga Duterte. Yeah? Lagi na lang ganun. Iyan kasi ang personalidad ni Trillanes. Si Trillanes, hindi mabubuhay yan na walang chismis sa katawan. Dapat si Trillanes nag-showbiz, na lang yan, reporter. Di ba? Kasi yan ang kanyang buhay eh. Buhay niya, kailangan may chika siya, kailangan may chismis siya, kailangan meron siyang masasabi or else nalulungkot siya. Pag wala siyang idinidemanda, pag wala siyang inaakusahan, nangihina yan. Feeling ko yan ang niya eh. Hindi, may mga ganyan talagang tao, 'di ba? Yung iba, kanya-kanyang yan eh. May ibang tao na ma-depress, pero pag sinabi mo ang usapan tungkol sa aso, ayan, medyo sisigla sila, 'di ba? May mga ganon. Kuwari, malungkot yung isang tao, pero pagka sinabi mo ang usapan tungkol sa basketball, 'di ba? Syempre, tuwan-tuwa yan, basketball, 'di ba?
O kaya naman yung isang mga tao, mga bangyeng, ganyan. Tapos pag pinag-usapan mo, pare, anong magandang tugtugan yan? Tugtugin natin tong ayon. Biglang sisigla na yan. Di ba? May mga ganun Si Trillanes, malantayan. Pag walang chismis. Ayan yan. Wala ako maakusahan. Laos na ako. So, alam ko na. Aakusahan ko na lang si Duterte. Aakusahan ko na lang si Duterte at si Senator Bongo para gumana naman ang buhay ko. Magkaroon naman ng saysay ang buhay ko. Kasi feeling niya walang saysay ang buhay niya Pag yung babanatan ko na lang to si... Ano ba? Yung issue dati. Ano natin yun? I-recycle natin yung issue kay Bongo. Paulit-ulitin natin para naman ganahan ako. Hindi, may mga ganyan, halimbawa, yung Moha Girls, minsan, sumasabay sila sa akin sa sasakyan. Tahimik yung mga yan. Mga puyaters siya mga yan Pagpasok, antok ko yan. Tapos may daladalang kape. Tapos pag nagsimula ka ng chismis, uy! Alam mo ba? Parang mga sirang plaka na. Kasi chismisa na nagaganap Joke lang ha. Mapapanood nila ito, magagalit na naman mga. May mga ganun talaga di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon, medyo nananahimik na naman si Trillanes, ha? Medyo nananahimik. Tingnan mo. One day, isang araw, ha? Makakaisip yan ng bagong kaso at akusasyon dun sa makakalaban niyang mayor. Sino bang mayor ng Caloocan? Sigurado ako, mag-iisip yan ng ikakaso sa mga sa mayor ng di ba si Malapitan ba? Yun. Sigurado akong kakasuhan niya ng mayor ng Caloocan. Pustahan tayo. Mag-iimbento yan ng kung ano-ano para lang ganahan siya sa pagtakbong mayor. Ganyan yung tao na yun Walang gana yan pag hindi nag-akusa ng kapwa. Di ba? Yun totoo. Sigurado ko yung si anak ni Malapitan. Di Malapitan din. Sabi nito. Sigurado ko pusta. Pag tumakbong mayor yan sa tingin ko tatakbo na may mga pabigas na siya. Pag tumakbong mayor yan si Trillanes, sigurado ko tambak ng kasong gagawin na naman niya sa Malapitan. Ito antay-tahimik niya sa Caloocan. Wala siyang ginagawa sa Caloocan nun. Ang focus niya, national government. Pero pag tumakbo yan sa pagka-mayor ng Caloocan, ipupusta ko sa inyo, lahat ng energy niyan nakatuon doon. Sigurado ko may mga expose na naman nalalaman yan. Ugali ni Trillanes yan Di ba? Yan ang totoo ba't ba tayo napunta kay Trillanes? Hindi, wala lang na... Hindi kasi napapag-usapan natin yung yung mga ganitong bagay, yung mga salot sa lipunan. Di ba? Kaya nga ito si BP Sara, balik na tayo kay BP Sara Duterte. Ito si BP Sara Duterte, nagsawa na. Nagsawa na sa plastic, di ba? Nagsawa na sila sa pakikipagplastikan. Darating talaga ang panahon na ayaw mo na makipagplastikan, di ba? May sigurado yan. Sona ng Pangulo. President ang hindi nagdala. Wala alam na absent Nag-absent ang Vice President. Isipin mo si Leni Robredo hindi nga nag-absent kay Pangulong Duterte pero si BP Sara Duterte nag-absent. Ibig sabihin, ganun na siya kadirin-diri sa mga tao dyan. Hindi natin alam kung iniiwasan niya ba si Marcos? O iniiwasan niya yung asawa ni Marcos? O iniiwasan niya si Tambaluslos? Kasi yan kuta ni Tambaluslos yan di ba? Kuta ni Tambaluslos yan. So sure ako iyon ang isa talaga sa iniiwasan niya. Bakit po ba kikipagplastikan dyan? Alam nyo, ito ako nga, marami akong kwentong alam. First-hand information. Nagkataon lang hindi ko pa pwedeng ikwento. Kasi yung mga nakuhanan ko ng impormasyon na first-hand, ito
na talagang involved sila doon sa kwento, ay nagsasabi sa akin, wag ko ikwento sa iba. Wag ko daw i-vlog. Wag ganyan ang lagi nilang bilin. Ikikwento nila sa akin, pero wag ko daw i-vlog. How much more si BP Sara Duterte? For sure, marami siyang alam na ginagawa nito ni Tamba na hindi na lang niya kinikwento. Kasi hindi personalidad ni BP Sara Duterte yung magsasalita. Hindi niya personalidad eh. Hindi niya personalidad yung, alam mo yun, yung bumanat. Ano yan eh? Yan yung simpleng karak. Yung tahimik lang baga. Yung ganyan lang siya. Tapos, pag pumitik siya, pitik talaga. Nayayanig ang buong Pilipinas. Nayanig ngayon eh. Grabe ang balita ngayon tungkol dito sa designated survivor. Diba? Talagang nayanig. Maraming napraning. Marami na naman naaning. Na ano talagang medyo kitang-kita natin yung yung galaw. Iba talaga ang mga Duterte. Iba. So in our records po, wala po. First time po yan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang SONA raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa. Ay wala nga eh. Anong gagawin natin? Makikipagplastikan siya, sabihin niya, oo, may progreso ang ating bansa. Wala. Ako may tanong lang ako ha. Kagalang-galang na Vice President Duterte. Kala mo ikaw ha. Sabi ko kagalang-galang, nag-expect ka naman. Kagalang-galang nga eh. Hindi ako kagalang-galang na Vice President Sara Duterte. Meron akong tanong sa iyo. Ito, matinding tanong to ha. Sana sagutin mo. Seryoso to. Pakisabi kay Boss Dada, pakitanong kay Mayor Baste kung pwede niyang tanong sa atin niya. Madam Vice President, yung hubang imbitasyon sa inyo ay transferable? Baka pwedeng ako na lang ang umattend. Hindi, attend lang ako. Bakit? Kasi sigurado ako masarap yung pagkain eh. 20 million ba naman? Sigurado ako may steak dyan. Tapos may mga wine, may mga red wine, tapos may mga champagne. Baka meron pa yung mga umiilaw na ano yan, sa mga super club ngayon, yung mga babae na pagka umorder ng champagne na kamahal na double ang price, triple. Kasi meron di ba doon sa Japan. Meron akong nung kaibigang producer na Hapon. Di sabi ko, order ako champagne para dito sa kaibigan ko na Hapon. Talagang may ilaw-ilaw pa, may mga babae naghatid, mga Japanese, tapos may ilaw na gumagano yung ilaw nila. Hindi, bawal po yung puputok, yung ganun lang, yung ilaw-ilaw na kumikintab-kintab. May mga ganun. Tapos akala ko siya magbabayad, ako palang pinagbayad. Hayop yan. 50 lapad. Ay hindi pala. 5 lapad. Oh, may 5 lapad. Sabi ko, isang bote, 5 lapad. 20,000 isang bote, sabi ko. Kaya, hindi, walang biro. Kaya sabi ko, sana, Madam Vice President, transferable yung invitation sa'yo. Ako na lang pupunta. Mabawi ko man lang yung 5 lapad na binayad ko doon sa Japan nung nagpa-deliver ako ng champagne. Bawiin ko na lang dyan sa ano. Kasi sigurado ako, sarap ng pagkain dyan. 20 million ba naman? Pambihira. 20 million ng pagkain. Kahit security, nagpa-party, pambihirang buhay, Reo. Grabe nga naman, oh.
paglutas sa mga hamon at ilatag ang mga plano para sa hinaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihinga namin ang reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated... Grabe, no? Plastic nito ni Tamba, no?